Thank you. Sige, may delay lang yung ating pag-share. Okay. Okay. So, mabuti na lang. Sumunod ako sa ating question and answer at kay Princess kasi mababawasan, I think, ng minutes yung aking presentation. So, gusto ko lang din banggitin, meron daw tayong nag-chat sa akin na anong tawag dito, hindi daw siya masyadong maalam sa Tagalog. I think foreigner siya, dati siyang taga-WHO. Anyway, English naman yung ating slides at itatagalog ko kasi marami tayong taga-komunidad. So, Taglish yung aking presentation. Gusto kong unang banggitin, di ba, yung ating napakaluma, ang tinatawag ko nga parati dyan ay archaic penal law. So yan ay hindi sagot sa ating problema tungkol sa issue ng kakulangan ng access sa safe abortion at kakulangan ng access sa post-abortion care. Unang-una, babalikan natin yung mismong pinanggalingan ng batas. Ang tawag ko nga parati sa ating batas ay restrictive abortion law. Colonial din itong batas na ito. At ito, kung titingnan natin yung basihan natin sa batas ngayon, ito ay 1930 pa na revised penal code. Okay? Marami nga sa ating mga kakilala ay hindi pa pinanganak ng 1930. At kung titingnan natin saan nanggaling itong batas na to, ito ay nagmula pa dun sa 1870 na Old Spanish Penal Code. At mula sa research pa ng Center for Reproductive Rights, actually, nakita nila na yung basis mismo ng 1870 na Old Spanish Penal Code ay galing din mismo sa 1822 na napakaluma ng batas. At kung titingnan natin, matagal na legal ang abortion sa Espanya, ang nag-colonize sa atin, di ba? So nakikita natin na itong lumang kolonyal na batas ay naiwan sa atin. So tayo ngayon yung nagsasuffer kasi maraming implikasyon at mamaya pag-uusapan natin ito sa mga pregnant persons. So kasama sa pregnant persons, women, girl children, pati, for example, transgender men, for example. So napaka-harsh and discriminatory nito. Produkto ito ng patriarchy, sinasabi natin. At ang tawag ko nga dyan ay fundamental culture and beliefs, di ba? At kung titingnan din natin sa ibang bansa, sa British naman, colonial rule, meron din sila noong 1860s na sex against the order of nature. Na bawal yung iba nga kinakasuhan, di ba dati sa India napawalang bisa na nga nila yon sa wakas. Sa Fiji din dati bawal yung for example homosexual sex, yung ganyan. At matagal din panahon bago ito napawalang bisa. Unfortunately, katulad natin sa Pilipinas na meron tayong restrictive abortion law, meron pa rin ilang bansa sa buong mundo na colonized ng Britain na meron pa rin napipinalize sa sex against the order of nature na dapat nga ma-repeal na, katulad ng restrictive abortion law. Okay, so yung legal restriction sa abortion, hindi naman ito binabawasan ang women o pregnant person na nag-i-induce ng abortion. Sa halip, nagiging risky ito, di ba? Dangerous sa mga pregnant person na nauuwi sa patago o kaya unsafe na abortion, o kaya marami rin ngayon yung tadyak puwet, yung sinisipa sa puwet, delikado rin yun, di ba? Kasi pwedeng mali yung masipa, di ba? Mabaldado yung isang pregnant person. Posible rin yung sa online, yun lang nga, hindi tayo nakakasiguro sa quality at pati kung kahit merong sabihin natin na maayos man yung quality, baka yung regimen hindi rin maayos. So bandang huli, mamaya pa babanggitin ko yung pagtakbo sa ospital, hindi sila tinutugunan ng ating mga healthcare providers. Marami pa rin ganong mga kaso. At mamaya babanggitin ito ng CHR sa atin. Diba? So yung judgmental attitude magmula sa pag-impose ng religious beliefs, sa batas, sa practices, di ba? Ito nga yung sinasabi natin na walang pagrespeto sa otonomidad, di ba? O personal decision ng isang babae
na hindi ituloy yung kanyang pregnancy. Di ba? So kaya nga nagkakaroon ng denial sa access sa safe abortion, pati sa post-abortion care. Tapos yung prosecution, hindi ito sagot. Di ba? Kasi nga, sa totoo lang, wala naman dapat naglilimita sa access ng isang babae magkaroon ng safe abortion. Di ba? Kasi ito ay personal decision ng pregnant person. Okay. So, unfortunately nga, dahil sa restrictive abortion law, napupunta sa unsafe abortion, pag tumakbo sa ospital, maaring ang i-deny ng post-abortion care. At nakita na natin to sa maraming research. At hanggang ngayon, sa example ng CHR, makikita natin ito. Meron din mga tinatakot sa prosecution. At meron ding research tayo na merong mga nakakulong ngayon na mga kababaihan dahil sa paglabag sa batas na ito. Okay? So malaki yung problema natin. Meron din, namamatay na lang, dinudog sa pagdurugo, o kaya nagsasuffer ng disability dahil pwedeng hindi na dumaretso sa ospital o kaya may mga alam din ako na pagdating sa ospital, tinakot umalis na. Yeah. So, hindi tama yun. Okay. Kahit na nga, nabanggit ni Pao kanina, na legal ang post-abortion care sa Pilipinas. Okay? So, dahil sa ating restrictive abortion law, kulang na access sa safe abortion, dinidifferentiate ko din yung emergency abortion care. For example, yung meron ng sepsis dahil sa anong tawag dito? Dahil sa incomplete abortion, di ba? So, kinakailangan niya ng emergency abortion care. And pagtakbo niya sa ospital, meron pa rin mga kaso na hindi siya binibigyan ng emergency abortion care. At sabi nga natin, post-abortion care, for whatever reason, di ba, hindi pa rin nga nagkakaproblema sa access. Okay? So, gusto ko lang din ihambing na hindi lang yung induced abortion ang nagkakaproblema tayo, na kahit viable, for example, yung pregnancy, o medical reason man ito, di ba, o therapeutic abortion na yung kailangan ng isang pregnant person, o kaya kahit na ito ay tinatawag natin miscarriage o yung naturally occurring, di ba, na pregnancy loss. So kasama ngayon dito yung spontaneous abortion na ito rin ay kilala natin bilang miscarriage, di ba? Tapos yung incomplete abortion, posibleng kasama rin dito yung traumatic abortion. May mga na-interview rin tayong ganyan na dahil abusado yung lalaki na partner niya, sinuntok siya ng ilang beses sa tiyan, napuntis siya, namatay yung fetus sa loob. Yung gano'n, diba? So, or posible rin na intrauterine fetal demise na nangangailangan nga ng serbisyo, pero pagtakbo sa ospital, ganun din yung stigma at yung lack of access na experience. Okay? So, sinasabi nga natin, lahat ng mga pregnant persons na ito, di ba, ay kailangan ng medical abortion, whether ito ay vacuum aspiration o ito man ay evacuation, depende sa anong tawag dito? Sa length, di ba? Yung pregnancy. Okay? Yeah. So, sabi nga natin, ito ay public health issue. Yung 1.26 million nga. Yung induced abortion kasi, ito ay directly proportional sa population. So, kung nagsimula ako noon, na early 90s, na isang safe abortion rights advocate, na I think mga 400,000 plus, 480, kung ako nagkakamali, ang induced abortion ng panahon ngayon. Hanggang sa yung latest data natin ay 1.26 million. I'm sure ngayon, dahil 2024 na, mas mataas pa dyan ang induced abortion, unfortunately. At dahil nga restrictive yung abortion law, marami dito unsafe. At katulad nga na nabanggit ni Princess, merong 1,000 na namatay ng 2012. At sabi pa rin ng Guttmacher, yan pa rin daw yung statistics. At tinranslate nga natin yan, mathematically, 3 babae ang namamatay every day o iba pang pregnant persons. Okay? Na hindi nga dapat. Okay? So ito ay top 5 na leading cause ng maternal death. At kung titingnan naman natin, paano ngayon yung mga adolescent girls na nanganak? Di ba? Na nalalagay sa peligro
dahil nga risky ang pregnancy ng isang adolescent girl. Yung ibang mga alam ko, naging pregnant as a result of rape. Alam naman natin na 10 to 14, di ba, na nanganak na, ay tumaas pa sa Pilipinas. Hindi dapat, di ba, yan. So, klaro na meron tayong mga namamatay na adolescent girls and yet kulang yung data natin dito. Okay? So, sa Pilipinas mismo, third leading cause of maternal death ito, leading cause of hospitalization. At yung iba't ibang rason nga, masyado silang mahirap, 2/3 yan. Masyado pang malapit dun sa huling pagbubuntis o panganganak. Masyado pang bata, under 25 years old, yan ay almost 50% na nag-induce ng abortion. May sakit, sabi ko nga dyan, too poor, too young, too sick, medical condition, 1/3 yan. Rape or incest survivor, isa sa bawat 8 ang nag-i-induce ng abortion ay rape survivor. At yung iba, iba't ibang rason at karapatan nila, di ba, na makapag-access ng safe abortion. Okay. So yung medical ethics nga, sinasabi natin, di ba, merong Hippocratic Oath, may right to confidentiality, dapat yung isang pregnant person. Tapos sabi nga ni former DOH Health Secretary Romualdez, nung buhay pa siya, sabi niya, ang abortion hindi ito ay hindi ito moral issue, medical issue ito, di ba? Na kailangan natin tugunan. Okay? So, sabi ko nga, ito yung press na sinasabi ko. Penal law is not the answer. Public health issue ito. Human rights issue ito, di ba? Iba't ibang constitutional guarantees, fundamental right ito na isang pregnant person. Kasama dito yung non-establishment of religion, among others, di ba? At yung, sinasabi nga natin, yung social costs, di ba? Kapag hindi natin na-address ito, pwedeng mamatay yung babae, kawawa yung mga anak niya, di ba? At maraming evidence na ganun. Na kung ang nanay ang namatay, mas madami yung namamatay na mga anak, nagkakasakit dahil kulang ng kalinga ng nanay. Social justice issue ito, maraming mahihirap ang hindi nakaka-access. Yung ibang mayaman pwedeng pumunta sa ibang bansa, samantalang yung mga mahirap, hindi alam kung saan. Okay? So, nabanggit na rin natin, di ba, na global na yung liberalization. More than 85% ng mga bansa ang nag-a-allow na on express grounds. Lampas 30 in the past few decades ang nag-liberalize ng abortion laws. Papakita ko sa Spain matagal ng legal ang abortion at gusto ko rin ipakita na yung mismong prime minister dati ang nag-lead pa ng mga ng legalization. Okay? So dito makikita yung role nga ng mismong estado, di ba? Pati yung separation ng church and state. Diba? So, Belgium, France, Italy yan. Alam naman natin na dating meron mga pope na galing sa Italy, galing sa Poland, di ba? Pero legal lahat sa kanila. Sa Hungary, Portugal, Brazil, Ireland. Sa Ireland, nagbotohan pa sila, di ba? Para matanggal sa constitution yung provision. Mamaya papakita ko rin yan. Okay? Yeah. Tapos marami pang iba na former Spanish colonies, mapa Argentina man yan, etc. Hindi ko mabasahin lahat. Mexico. Sa Mexico, legal sa lahat ng states sa Mexico ang marriage equality. In fact, yeah. So ganun ka progressive ang Mexico. Sa Chile, yung dati nilang presidente, si Michelle Bachelet, siya yung dating naging High Commissioner din for Human Rights. At isa siya sa nag-lead para magkaroon ng legal exceptions ang batas ng Chile sa abortion. Okay? So sa Ecuador din among others. Okay? So gusto ko rin pakita na sa Asia, marami na ang liberal. Yan. Sabihin man natin, malapit sa atin, Southeast Asia, Nepal man yan, predominantly Muslim countries, meron yan available.
yung isa pang predominantly Southeast Asian country, Timor-Leste, legal sa kanila. Yan. So sa Nepal nga, in fact, legal for 28 weeks. Almost 7 months na yun, di ba? Sa South Korea, meron naging kaso, nanalo sila. Okay? Yan. So, gusto ko rin ipakita yung recent na pagpunta ko this November lang sa Nepal. Yung mismong former Supreme Court Justice, ang keynote speaker namin dun sa event na jam-pack, samantalang legal na, di ba? Ang abortion sa kanila. At ang lakas ng suporta ng former Supreme Court Justice. So makikita natin ano yung role nga ng mga nasa gobyerno. Noong March 2024, yung event namin, sponsored dito ng Center for Reproductive Rights at iba't ibang mga embahada sa New York. So makita natin yung Colombian ambassador, isa siya sa napaka-strong yung statement niya for safe abortion rights, for decriminalization of abortion. Yung Minister of Gender ng Luxembourg, Minister of Families ng Canada, among others. Sa Nigeria nga, chinek ko yung video na kinunan ko noon sa Copenhagen. Yung mismong police, hindi sila nanghuhuli ng dinudugo. Sila ang nagdadala sa ospital. At circa 2016 pa ito. Okay? So doon natin makikita yung mismong ano na nga yung development sa buong mundo. Okay? So yung UN recommendations, marami na yan na dapat nga may access to safe abortion at decriminalize ang abortion. Pati sa Pilipinas, binanggit na nila ito sa Human Rights Committee man yan, Eco-Cultural Rights Committee, sa Committee Against Torture, Committee on the Rights of the Child, mga UN Special Rapporteurs din, at sa CEDAW Committee, kasama yung Engender Rights at iba't ibang mga NGO. 2006 pa lang, sa New York, dinulog na naman ito at sinabi na nga nila ang CEDAW Committee experts na i-remove yung punitive provisions on abortion. Noong 2015, dinulog namin from 2008 onwards every year tungkol dun sa reproductive rights violations sa Manila Policy, di ba? Kung saan walang access sa contraceptives noon, di ba? So doon pa lang sinabi na dapat gawing legal ang abortion on certain grounds and all other grounds, di ba? Na kailangan ito ng isang babae. At inulit din ito noong 2016 sa Geneva Review ng Philippine report na dapat sundin yung recommendations ng inquiry ng 2015. Yan. Tapos noong 2018, sinabi ng CEDAW Committee, dapat mag-follow up ang Philippine government. At kaya nga dumulog ulit kami noong 2018 sa Geneva. At noong 2023, gusto ko lang ipakita ito yung 2006, 2015, 2016, at yung 2023 ay inulit. At sinasabi nga na ito yung 2015 pa na recommendation, di ba? Legalize abortion on certain grounds, whether life or health, pregnant woman, to risk to the pregnant woman's life or health, rape, incest, impairment of the fetus, di ba? At saka yung tinatawag na in all other cases. So napakalawak. Okay? So pinapakita ko ito para makita natin na matagal nang sinasabi sa Pilipinas na gawing legal ang abortion at decriminalize nga. Gusto ko rin ipakita na sa WHO Safe Abortion Guidelines 2003 pa, sunod-sunod yan, sinasabi na dapat may access sa safe abortion. Sa International Federation of Gynecology and Obstetrics, o FIGO, 2008 pa onwards, diba? Hanggang sa 2022, ang call na talaga nila ay total decriminalization of safe abortion. Okay? Yan. So, papakita ko lang din na kahit sa ating constitution, ang sinasabi ay yung pregnant woman, yung life niya, prevails over the life of the unborn. Okay? So yung unborn, it does not have a legal personality. Legal personality only attaches at birth. Sabi nga ni Father Bernas na naging teacher ko sa law school, parent siya, di ba, constitutionally, sabi niya, sa kanya mismo, dapat allowed ang abortion to save the life of the mother or woman. So, nasa libro niya yan.
Meron din 1961 case at noon pa lang, sinabi na hindi pa ako pinanganak niyan, na yung Supreme Court sabi niya yung therapeutic abortion dapat allowed siya for medical necessity. At para sa mga nagsasabi na ano yung problema natin sa ating constitution, may mga bansa din na merong same constitutional protection of life from conception, Hungary, Costa Rica, South Africa, Slovak, Poland, Kenya, dati pati Ireland, pero nga nagkaroon sila ng referendum, at kahit na may ganyan na provision yung Constitution, they still allow safe abortion. So, hindi balakid ang Constitution. Okay? So, kaya nga sabi ko, hindi ito absolute ban or prohibition on abortion, restrictive law yung meron tayo. Okay? Yan. So, para nga, klaro na pwede ang therapeutic abortion. Ngayon, kahit sa batas ngayon. Okay? So, gusto ko lang ipakita, mabilis na lang, na noong 2020, nag-draft ako ng bill for Pinsan na ang title ay Act Decriminalizing Induced Abortion to Save the Lives of Women, Girls, and Persons of Diverse Gender Identities. Okay? So, yung legal exception, sabi na natin, on certain grounds, hindi yan mag-work na doon tayo matatapos ng hindi. Okay? Kung mag-grant yun at a certain point, maganda. Okay? Pero hindi tayo natatapos doon. Bakit? Kasi maaaring magkaroon ng strict regulations, katulad nangyari sa US. Sa Ireland noon, kahit na bago mag-referendum, allowed ang therapeutic abortion. Pero, kahit na yung isang dentista, in fact, ito miscarriage yung nangyari sa Ireland. Ano siya, migrante siya, pagdating niya sa ospital, dininay siya ng therapeutic abortion. Okay? So, meron at meron pa rin. So, namatay siya. Kaya nga, nagrally yung daang-daang libong kababaihan at mga allies, di ba, sa kalye. Kasi nga, hindi dapat na mangyayari. Okay? So, kailangan natin ma-file yung bill. Kailangan natin ang authors. Okay? So, please lang, sign the change.org petition. Basahin yung decriminalization of abortion bill. Ang to-do natin, make it a buzzword. Dapat, kung saan man kayo, mapa-dinner table, taxi, trabaho, eskwelahan, nasa salon man kayo, naglalaro man kayo ng pickleball, etc. Kailangan magkwentuhan kayo tungkol dito. Kailangan maraming ganito na forum na ginagawa natin. Kailangan gawin natin siyang election issue, panahon ng SONA. Pag tumatakbong mga kandidato, tanongin natin ano ang stance nila, di ba? Filing pa lang, tinatanong na. At nag-feed tayo sa mga ano tawag dito, media dyan. At alam din ng media, di ba, na naglalabas talaga tayo ng mga press release, opinion, saan. Kaya, minsan kahit hindi na tayo mag-text, tinatanong na agad ng media. Katulad nung nangyari sa filing ng candidacy. Okay? So, ang tawag ko nga, imbis na bisita iglesia, bisita kongreso gawin natin. Diba? At some point, pwede rin kayong tumakbo sa kongreso. So, meron tayong mga kasamang tumatakbo sa kongreso. Diba? Yung sinasabi natin, suportahan natin ang mga kandidato who are fighting for the rights to safe abortion. Divorce, dapat mapasa na yun this Congress. Yung SOGI equality, dapat mapasa na yun dapat this Congress, di ba? Marriage equality din, yun na. Okay? Among others. Siyempre, dapat hindi rin corrupt, di ba? At dapat yung respect for human rights, full range, kompleto yan. Okay? So gusto ko lang ipakita, para lumakas ang loob ng mga tumatakbo, di ba? Nung nag-post ako noon, dahil may challenge noon tungkol sa bill na dinraft ko, wala pang ilang araw, 11,000 na agad yung nagsusuporta. Di ba? So, marami dito, millennials, Gen Z, di ba? Marami nagsasabi tungkol sa rape na nangyari. Sa alam nila mga single mom na iniwanan ng tatay at walang binibigay na suporta, yung ganyan. Kaya overwhelming. Meron din isang tumakbo for Senate, di ba? Last term, pagtakbo niya, sinabi niya, tinanong sa, anong tawag dito? Na-quote siya, daang-daang libo. Kung hindi ako nagkakamay, lumabas sa Philippine Star, over 100,000 agad yung nagsabi, sinusuportahan agad siya. Ganun, okay? Merely for saying na okay siya to decriminalize abortion. Okay? Pakita ko lang din,
Sa Philippine government, nagsalita na yung Philippine government noon pa noong 2019 sa Human Rights Committee na justified an abortion kung for the life and health of the woman. Philippine Commission on Women, noon din may mga sulat na sila na for physical health, kung pwede. CHR, alam naman natin, noon pa naglabas sila na to review provision on abortion at yung report nga mamaya. Okay? Recently, noong December 2023, sa jail decongestion, si Justice Filomena Singh, nakita ko mismo yung kanyang PowerPoint, kinuna ng picture, sabi niya, dapat na ma-review yung decriminalization of abortion, adultery, libel. Noon ko pang pinaglalaban yung decriminalization of abortion, pati ng adultery, pati ng libel. Yeah, okay? Especially yung mga slap suits yan. Okay? Yung against public participation. Okay? Tapos yung si Speaker Romualdez, in-interview siya dahil sa tanong sa lumabas nga tungkol sa view niya to decriminalize abortion. Sabi niya, Congress will review the decriminalization of libel in abortion. Okay? Yan. So may mga ganyan na tayo. So, yan. Papakita ko lang, last slide ko na to. Pwede nyo i-access sa Engender Rights, pwede nyo i-access sa Pinsan na website, pati pag i-google nyo, lalabas yung mga articles na dapat lang basahin natin. Okay? At maging gagap tayo. Okay? So yun lang po. We will get there kapag ginawa natin lahat ang trabaho natin. Maraming salamat.